Hello, Ah, Kiara hello. from New Zealand. Good Hi! evening, good afternoon, good morning, kung saan man kayo sa mundo. Hi, Sha. Hello. Hello po. Hello, Ate Jan. Magandang gabi dito sa New Zealand. 8 o'clock. Gising pa po ang Okay, ating mga so kababayan. gising pa yan sila, I'm sure. Tonight po, we will be talking about our topic from zero to hero. We Yes. will talk about our taking that first step towards the world of digital business. And first, ako i-introduce ko lang sarili ko siya. I'm Jan, a registered nurse from Auckland, New Zealand, a mom of 2 adult boys, and a wife to an Ilocano, and Diba? a proud digital owner and business owner and mentor. Siya, floor is yours. Thank you, Ate Jan. Chanel here po from Auckland, New Zealand. I'm a mompreneur. A grateful mompreneur. I'm a mom of 3 kids plus expecting one more princess in August. Abangan niyo po yan live. Joke lang. Yes, and 30 stay-at-home mom. And I'm doing the business full-time. Yun lang po. Yes. So since both of us now are already in this journey, we will take you back to where we first started. 'Di ba siya yung mga we were faced with questions, alam mo yung mga common queries ng ating mga kababayan especially. So, let's dive in. Let's start. So, ang first question usually na tinatanong sa atin siya is, 'di ba, what is stopping you from starting your online business? Do you want to answer, sagot muna siya. Ano yung first question natin? What's stopping you from starting your online business? Ayan. Siguro, I think for me, nung bago pa lang talaga, it's always the doubt. O subtle side siya ng fear, yung doubt na, kaya ko ba to? Yun nga, di ba, yung nakwento ko po na the first words ko were like, di ko yata kaya yan. Ayoko yung mga ganyan. Yung ganun po, na parang, when those words from your mouth come, na, I think you're not good enough para gawin yung ganyan. So, yun pa lang, mag-stop na ako kasi sinabi ko na eh, vinocalize ko na eh. So, it's always the doubt for me. And apart from that, yung kabisihan ko bilang nanay na, may time ba ako dyan? Parang wala ata. Yun yung, yung feeling na kulang yung oras ko kasi busy na ako. Tapos, hindi pa ako sigurado sa papasukin ko. But, pero what really stopped me is yung nakalimutan ko na, I'm so capable. Kasi, nanganak nga ako ng 3 beses eh. Ano pa bang hindi ko kakayanin? Parang gano'n. Correct. Sabi ko, parang ito yung magpapastay sa akin sa bahay. Bakit hindi? But that's where I started. Yung doubt ko po. So, correct. Yes. Ang sa akin naman, real talk lang ito ha, normal na feeling talaga to. Ang sa akin naman is yung medyo may takot akong mag-fail. Alam mo yung parang baka anong sabihin ng iba, baka may alam mo yung mas skeptic pa sila kaysa sa akin eh. Parang gano'n. Tapos meron akong feeling na hindi ako techie enough, hindi ako expert sa technology, ano kayang kaya kong gawin? Baka hindi ko naman siya ma-survive, parang sabi mo nga na gano'n. Tapos meron din akong feeling na ng uncertainty kung when, how, at saka where to start. Kasi meron na tayong what yung business, di ba? May why na rin ako, biggest why ko yun, yung aking family at ang aking parents. Pero nandun yung uncertainty ko na, paano kaya ako magsa-start? Saan ako magsa-start? Parang gano'n. Tapos meron din akong question na, paano ko kaya ma-juggle ang time ko between work and life? Kasi work itself is parang getting busier na siya. Tapos meron pa itong life. Tapos meron pa business na isi-squeeze natin, di ba? Wonder Woman. Na ikaw ang boss, di ba? Na ikaw ang magiging boss. Yung boss, oo, di ba? Tapos meron din ito yung parang yung voice ng self-doubt na bumubulong sa akin na kaya ko ba yan? Posible kayang mangyari yan? Pero alam mo
yung awareness is power. Ang sinabi ko na lang sa sarili ko, kaya mo yan. Kung hindi mo umpisahan, o hindi mo susubukan, hindi mo, di ba? Hindi mo malalaman kung ano ang meron para sa'yo. Yun lang yun. Parang ang dami, no? yan din po yung sinabi ng asawa ko, paano mo malalaman kung di mo susubukan? Oo nga naman. Correct. Sa lahat ng bagay po, di ba? Pag hindi mo sinubukan, kung nagkaroon ka na ng interest na onte, ba't hindi mo bigyan ng chance? Yes. Okay. Ako naman magtatanong, Ate Jan. Sige. Ayan, what does having more free time mean to you? O, di ba, nasa business ka na. So, ngayon ba, meron ka na bang ganyan? Free time? More than anything. Syempre. Meron naman. Pero ngayon parang in-imagine ko, kino-close ko na lang yung eyes ko, in-imagine ko, ang free time sa akin is, more time with family and friends. Diba? Tapos more time na mapursu ko yung hobbies ko na dati sinasabi ko lang next time na lang yan, next time kasi wala akong chance, wala akong kasi maski weekends nagtatrabaho, maski day off nagtatrabaho, alam mo yon, parang kumbaga ikaw kung mahilig ka sa surfing, skydiving, parasailing, masyado extreme. Sa akin lang naman is backup ng golf si Kuya. Oo. Ang sa akin lang naman yung Lego ko, di ba? Yung mga building ng 4-in-1. Oo, nakaka-rest mindfulness. Kano lang, nakakaluto ako, yun. Tapos, ang isa pa sa akin, ang free time would mean travel, na yung hindi ko na kailangan mag-annual leave. Na walang tapos yung ako yung magko-control ng schedule ko at hindi yung alarm clock. Yung sa umaga, pagising mo, kailangan ganitong oras kasi, di ba, yung nagja-juggle ka nga ng time. Tapos, yung akin is makaka-breathe ako ng, ang sarap nun sa maginhawang pakiramdam na yung stress, hindi na siya yung nagra-run ng show para sa akin. Kasi medyo, di ba, nawawala na tayo ng stress ngayon dahil may additional income na tayo. Ikaw siya. Po talaga, sa sobrang survival mode ko po for the past 6.5 years, talagang kahit na layoff po ako sa work, it has been my greatest blessing din nung na-introduce ako dito sa business kasi nag-slow down talaga yung pacing ng araw-araw ko. Yun. Tapos, nagkakaroon ako ng time sa mga bata na yung hindi ako aburido or hindi ko din sila minamadali. Diba sabi nga po, when you're doing things with the kids, it makes it slower. So, mas mabagal kang makakatapos, ganyan. Pero yun nga reminder yun na dapat mag-slow down. Kasi, para mas nafe-feel mo yung present moment. So, yun po yung akin. Tapos, yun, about din sa yung mga weekends. Kasi, I used to work weekends din talaga and holidays. So, since noon, nung ginagawa ko yung business, kahit may weekends ako, kasama ko siya kahit nasan kami magpunta, di ba? You can always do your posting. Very flexible. Opo. Tapos, yun nga na parang, hindi pala laging money. Mo na sa sweldo naman ako, di bali na lang. Mag-work na ako na mag-work. Pero wala ka namang oras. So, kahit mag-nap ka, gusto mo, ay iba na kasi nandiyan yung mga bata. Unlike ito, sabi mo pa nga po, yung oras mo in a day, ikaw yung nagsaset. Diba? Kasi meron ka ng, kumbaga, yung business hindi siya naka-fix na, itong oras lang to pwede mo siya gawin. Kung kaya mong gumising 24 hours, sige, gawin mo siya. But that's not how the business works. Parang pinibigyan ka nga nyo ng yung flexibility. Kaya, free time for me is freedom. Sabi pa nga, freedom na you choose your own, kumbaga, it works around yung schedule namin ng family. Hindi yung siya nagdi-dictate ng, kailangan ganito oras gising ka na, o 10 o'clock tulog ka na kasi bukas ulit. Yung ganon. Correct. Diba? Ito yung truest sense ng time freedom. Diba? Yun yung gusto natin ma-achieve. Diba? Nakaka-touch. Ang galing. Ganda-ganda. Yun nga po Talagang pagpatuloy natin yan. Yun ang kailangan. Ano na po, nagkakaedad tayo. Ouch. Ako po kasi nasa line of 4 na. Kaya, hindi na ako pabata, hindi ko na kaya magpuyat.
Correct. So sa inline dun sa ano natin time freedom natin na goal, no. Di ba nung nag-uumpisa tayo siya parang ang dami nating bakit, why, paano, di ba? Parang ganon. Paano mo na-handle yung doubt nung nagsa-start pa lang tayo? Basta po na nagkaroon ako ng ganong feeling nung una pa lang, ang lagi ko pong inagawa, yun, pray, talagang, Lord, para sa akin pa to, ganyan. Kumbaga, I left them up to the Lord. Siguro yun naman ang foundation kasi binigyan niya na yung vision na pwede mong gawin to, aralin mo hanggang sa mag-workout siya. But then you always feel na, Lord, hindi kaya kaya. So, laging may ganun. But I bring them to God na kong sinasabi na yung takot ko is just me. Diba? Pero hindi siya totoo na people will judge you because of what you will do or what you will decide. Kasi kanya-kanya naman tayo hindi umikot sa atin yung mundo. Kanya-kanya naman tayo ng decision sa buhay. So kahit na po kulang yung confidence, nahihiya ka, ganyan. But I'm not led by those feelings anymore kasi lagi ko iniisip yung bigger reason kung bakit ako nag-join sa business. Nanay ako ng mga younger children, so sila talaga. Saka yung si husband, gusto ko talagang i-support yung eventually, kung kaya ko nga siyang i-retire kasi siya yung syempre provider at the moment. So, 'di ba? Bakit hindi kung marami sa business natin to nakapag-quit ng job talaga both parents, I mean, bakit hindi? So, I think kaya natin yan. Yes. Yes, tayo dyan. Yes. Yung sa akin naman is I always go back dun sa why ko. I always reconnect with my why at saka yung goals ko na parang pareha sa'yo na binabalikan ko, bakit ko ba ginagawa to? 'Di ba? Parang tapos yung pagka meron akong mga doubts na ganyan, hinuhugot ko from my mentors at saka support group. 'Di ba? Ang ganda ng group natin, ng community natin na napaka-supportive 24/7, 'di ba? Yung 240,000 community members ng community natin. Tapos yun lang. Tapos pag meron tayong mga scary steps or scary goals para sa akin, ginagawa ko, dinidivide ko siya, binibreak ko siya into doable steps. Kahit na sabihin mo, nagsastart pala ako noon, baby step siya, pero alam mo yung nagpo-progress ako. Feeling ko na, meron pala, tuloy-tuloy lang siyang nagpo-progress yung business ko. Tapos yung progress na yun, tinitignan ko siya na progress, hindi perfection. Hindi ako nag-iim na maging perfect lagi, diba? Oo. Ano ka ba niyan? Guilty? Totoo po yan. Kasi pagka feel mo lagi na kailangan perfect ito, parang wala, madidismaya ka, ma-fail ka. Parang iniisip ko na lang, paano ko ma-feel yung success ko kung hindi ko alam yung failure? 'Di ba? May mga lapses, okay lang yan, pero I learned from it. Hanggang ngayon, 'di ba, meron pa rin naman tayo trial and error. Tapos ang ginagawa ko, nagse-celebrate ako ng small wins. Ang prayer ko nung nag-join ako, prayer ko lang kay Papa God, sabi ko, kahit $500 lang on top of my income, okay na ako. Pero ang nangyari sa first income natin, ang nangyari, mas malaki pa pala, di ba? Ang ganda lang. So celebrate mo lang kasi yun ang magpupush din sa sarili mo na parang ipupush mo yung sarili mo na okay, go, baby steps yan, pero tingnan mo naman yung results, di ba? Ang ganda. Baby steps na. Eventually, bibilis ka na, di ba? Tapos tumatakbo ka na. Jump correct. Good. Correct. Ayan. So, kung may ganun ka ate dyan, di ba parang sabi mo nga, yung community natin is 243 na ata, no? 243,000. Oo, 240,000. Ano ko dati, sobrang small, lang to community, pero ang laki. Ang dami pala na makaka-relate sa atin. Correct. How do you think po na how important is having support and guidance in online business? Yun nga, sabi ko nga, pagka yung meron na akong doubts, nagsastart na akong bumalik na naman sa, alam mo yung start ko talaga na parang skeptical ako, balik na naman ako, hugot ako sa mentors ko.
sa mga support group, may mga smaller groups tayo, tas bigger groups, doon ako humuhugot. Kaya sa akin, game changer talaga ang merong mentorship at saka yung support from the group. Talagang super game changer sa akin. Kasi yung right mentor, right group, right community na meron tayo, ang laking savings sa time, sa stress, at saka sa luha. Di ba? Parang, gusto ko yun. Parang, yung imbis na lumuha ka, wala na. Kasi nandyan na na nila, mandami mong help na 24/7. Tapos, ang nangyari, ang galing-galing pa ng community kasi na-accelerate yung growth natin at saka yung confidence. Diba? Yung confident ka na humarap sa tao kasi may learnings ka diba? Nag-grow tayo. Tapos, sa iba, helpful ito, guidance, pero ang iba naman is iniisip nila na okay, pwede ko naman siyang i-find out for myself on my own, yung trial and error. Yun ang gusto nila. Ang iba naman, it's not for me, yung group, yung mentorship is not for me kasi I can learn through trial and error solo flight. Pero sa akin, ang laking tulong talaga ng community. Very, very, very helpful. That's good. Diba? Sa'yo siya. Kasi, like ako din po, pag may mga trainings, hindi talaga ako matanong, bukod sa nahihiya nga ako mag-reach out, parang feeling ko, yung tanong ko, baka naman, alam mo yung mababaw lang sa kanila. May ganun talaga ako, but it's me. It's not for everyone. Ako po yun talaga. But then I always attend trainings. Pag nag-attend talaga ako ng mga trainings, nag-jot down ako, ganun. Parang isip ko, kung walang nagme-mentor, kung walang magle-lead ng mga ganong trainings, diba? How would you, progress sa goals mo? So, talagang, kung sobrang halaga niya, kung how important, it's super important, essential siya sa business. Very. Sa kahit siguro anong business na isa-start mo, essential yung meron kang mentor. Apart from, kung ikaw ang pinaka-boss, if hindi ka pa knowledgeable, napakaganda na merong mentorship kasi merong nakakaisip na ito, nagsisimula pa lang, itong kailangan niya. Tulungan natin siya. Yun, especially sa team po, ng yung mga coaches and mentors po natin, diba? Very generous sila, sharing their experiences. So parang hindi magkakaiba man tayo ng pacing sa business, pero yung we learn from their experiences and having someone remind you na yung dreams mo is valid. Posible talaga yan. Tapos, tutulungan ka pa nila na ma-reach mo yun. Sobrang, saan ka pa? Diba? Yung may mga ganun, magiging ka Tagalog, diba? Ibang lahi mo talaga, English. Sobrang laki po ng community. So, totoo yun na with that, mas mabilis yung pag-grow. Sabi ka, diba, yung they really give their full efforts and time. Sobrang dedicated. In just few, kabisado na nila yung in and outs ng business. O, diba? Correct. Correct. Yun nga parang diba, ang iba lang yung feeling na hindi ka nag-iisa. Nandyan lahat na, parang, ang nakakaano pa nga is, minsan, sa experiences nila, nagre-resonate pala, parehas pala kami, dumaan din pala sila sa ganyan, 'di ba? Tapos yung parang nag-iiyakan tayo, not for the sadness na side, pero nag-iiyakan tayo kasi parang natatouch ka din sa journey niya, na naging journey mo rin pala, 'di ba? Tapos parang kung naabot nila yan, maaabot din natin. Kasi dumaan din sila sa mga ganong challenges. Pag down ka na, they would feel na, wala ka pa, di ka pa nag-show up. So parang meron ka din yung accountability partners na tinatawag, di ba po? Yes, na meron magtatap sa'yo na, may kailangan ka ba? O okay ka pa ba? Yun. So parang saan ka pa makakahanap ng ganong business na online na hindi ka maaabala talaga sa oras mo? Kasi online na nga parang gano'n. Yes. Oo. Maganda pala yung community. Ang ganda. Talagang proven na yan. Okay. Ito next na natin. Usually ito, dahil nga sa pinagdaanan natin lahat ng na yun, sa journey na yun, ano ang advice mo sa past self mo nung nasa-start ka pa lang? Well, ginawa naman niya, pero lagi ko nung sasabihin na start scared. Start even when you're scared, when you're not sure. Just start. Just do it. Tapos,
nung nasa business na ako, palagi ko pa rin siyang naririnig. Yun talaga yun eh. Kasi if you didn't start August of last year, where do you think you're at right now? Chanel. Sa old Chanel. Parang, ngayon I think, yun, mas naging malawak yung time ko talaga and yung personal growth, ang laki pong tulong niya. Sabi ko, I don't need to know all the answers sa first step pa lang. Pero na-unfold siya every time. So, and just be open and lahat ng mga hinaing natin, yung mga nafe-feel natin along the way, kumbaga nagmamatter naman yun, valid naman lahat yun. Pero, pag natatakot ka na gawin yung isang bagay na hindi mo alam kung saan ba yun papunta, paano mo ba sisimulan? Eventually, ang galing kasi pag nakabisado mo na, pag alam mo na, ikaw na yung magtuturo dun sa taong ganun yung nafe-feel bago mag-start. So, di ba? Parang, yun yung impact. Correct. Yun. Parang, trust the process nga kasi hindi man madali maging, di ba? Aminin naman natin na digital marketing is not for everyone talaga. But then, it's a great opportunity para sa mga starters ng business. Kasi franchise type siya. So, something na you can do online na hindi mo kailangang i-invest sobra-sobra yung mga logistics ng pagbubukas ng negosyo, di ba? Na typical na negosyo. So, if you're interested to do that, yun yung something na nakikita mo, pwede mong gawin sa bahay mo, kahit anong suot mo, kahit anong kabisihan mo. Diba? Pwede mong gawin. Correct. Ano lang? Online talaga. Ano lang, tiwala lang na magagawa mo yan if God has placed that vision in your heart. You just have to do it. Continue yung momentum mo na pwede mo yun. Yes, totoo. Yung sa akin naman, past self ko, tapos nung nagsa-start pa lang ako, ang sasabihin ko sa kanya, start na. Yun talaga. Start mo. Huwag mo na hintayin ng confidence. Correct. Even before ready, even before confident ka, start ka na lang. Kasi sa akin nga, webinars after webinars, pero sabi ko, sige, go, register ako kasi, di ba, wala namang mawawala if you don't try, baka may mawala pa. Ang sa akin kasi yung clarity comes with action. Yun lang sa akin eh. Pag hindi ka nag-move, hindi ka gumalaw, hindi clear sa'yo yung daan, di ba? Hindi clear sa'yo yung path. So, ang nangyari sa akin, parang nag-stock ng mga posts. Tapos nakita ko, wow, ang galing ng mga postings nila, ang galing ng income, at saka ganyan. Sabi ko, kaya pala nila, kaya ko rin. Sabi ko, start ka na, go. Tapos, nung una siguro, sasabihin ko sa sarili ko, say yes to mentorship talaga. You have to have someone talaga na mag-guide sa'yo kasi they've been there. Alam nila yung, di ba? Alam nila yung pinagdaanan nila. So, gusto nilang i-share sa'yo na medyo madali naman talaga ang business. Madali talaga siyang sundan. Kung ano ka lang, you go through the basics muna. Huwag kang magmadali. Huwag kang go kasi hindi siya overnight overnight success, di ba? Go through the training step by step, tapos hindi siya pwedeng i-fast track talaga. Tapos kung meron mang mga lapses, meron mang mga failures, be kind to yourself. Yes. Be kind to yourself. Kasi brand new ito very very brand new venture para sa atin. Kaya mentorship, go ako dyan, promise. Very good to build your confidence, your growth. Ang galing-galing talaga. Tapos, show up. Visibility is the key. Sa akin, lagi ka magpakita. Kasi dyan maniniwala ang tao. Mo makukuha yung belief nila sa iyo. Tapos parang, you work it if you work it. Parang ganyan. You will make it work if you make it work. Yun lang sa akin. Yes. Diba? Kasi that's your business eh. So, ikaw ang front talaga. You have to do it. Yes. Anyway, okay. So, any last words from you, Sha, to our viewers? Thank you for joining us. We love seeing you. Yes po. Thank you for
listening to our stories. Sabi ko nga po sa inyo, magdala kayo ng puso nyo sa business na to. Sa live po na to. Kasi this is our heart. Yes, totoo. We speak from our heart. How we started. And we're still journeying in this business. But then, yung pong mga small wins namin, eto na, nandito na kami sa Go Live, nandito na kami. So, talaga pong kumbaga, if may tiyaga, may nilaga sa lahat. So, just give your best and believe in yourself. Yan ang isa pa pala yung gusto ko sabihin sa sarili ko. Believe in yourself. Marami naniniwala sa'yo, pero kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo, hindi ka makakakilos. So, amen. Amen. Totoo yan. No? Galing. Kaya natin to. Kaya yan. Okay, kaya mo to. Pag lang. Okay, yan friend ha, if you've been thinking of starting something new, something online, na para sa iyo at para sa pamilya mo, I hope this will remind you na hindi ka nag-iisa sa mga fears mo, sa mga doubts mo, or sa mga tanong mo. Lahat tayo dadaan dyan o dumadaan dyan. Pero alam mo kung anong difference ng mga nagtatagumpay siya? Yes, chose to start anyway. Basta start na. You don't have to be super ready. You just need to be willing to learn, to grow, and sabi nga ni siya, to believe in what's possible. So, kung ramdam mo na may spark sa heart mo, habang nakikinig ka ngayon, maybe it's time to stop overthinking and start exploring. Yes. Message mo lang kami siya. And then we can give you that into the free webinar. Baka ito yung mag-change ng direction sa buhay mo. Dito lang kami. Diba? Yes, you don't have to do it alone. We are built to do more, to dream more. At saka we're rooting for you lagi yan. Ang gusto ko lang sabihin, faith over fear. Yun lang talaga. Tsaka yung working parent power ni siya, ayan, di ba? Yes, kahit natin ito sabay-sabay, di ba? With 3 children, belly. And the baby coming, baby. Yes. Excited na. Kami makita. Everything is possible. Yes, anything with God is possible. Thank you po for sharing your time with us. Thank you everyone for watching. On the inside. See ya. Thanks. God bless. Bye. God bless.